Hello, hello, hello! For today po magte-test tayo ng bagong power bank. Ito po ay yung Meta Bunny na ang model ay YT2288. Ang capacity po nito ay 20,000 mAh. So meron tayong tatlo, ipapamigay po natin yung iba dito. So station lang po ay sa channel natin para malaman nyo paano kayo mananalo ng ganito. Sa loob may manual, Chinese at English. So 45 watts yung maximum output niya at meron tayong tatlong ports. Ayan. Sa size niya, tama lang yung weight niya. Meron kasi yung iba malaki na power bank pero magaan. Ito ay tama naman. Check natin kung ano yung bigat. 0.37 kilograms. So, mga nasa 370 grams, 375 grams. So tatlo yung ports, meron tayong type A, tapos USB-C, at isang USB-C na, may cable na. Ayan. Matibay naman. Mukhang hindi naman basta-basta mapuputol siguro to kung gagamitin nyo sa hawakan. Tapos may switch siya to turn on. Makikita natin yung wattage at minutes. Pag nagcha-charge ka, ayan, nagcha-charge. So makikita natin kung ilang watts yung ina-output niya. At pag pipindutin nyo ulit yung switch dito, switch siya sa kung ilang minutes bago ma-empty siguro to. Okay. So yan, 28 watts ngayon. 45 watts daw yung maximum nito. 28 lang yung nakikita natin ngayon kasi yun na yung kaya nung phone. Test natin mamaya yung maximum yan. Plastic yung case. Tapos textured yung likod. I-test natin yung mga USB ports. Unahin natin tong type A. So supported naman niya yung Samsung AFC, Huawei FCP, tsaka yung SCP. Okay, 12 volts yung maximum voltage sa type A. Ang sabi dito, 20 volts daw yung maximum. Ayan, sa USB-C siguro yan. Tingnan natin. Kulay pala yung 20 volts. Pero kung minsan kasi nagluloko to, hindi niya ma-detect yung maximum voltage talaga. So itetest na lang natin mamaya yan. Ganun din. Supported niya rin yung Samsung at Huawei protocols. At 48 watts yung pinaka mataas na nakita natin. Ayun, sa power delivery. Ayan. 48 watts. Ang sabi lang nila 45 watts. So okay. Try natin tong USB-C dito na walang cable kung may pinagkaiba ba. Hindi nag-turn on. Hitin natin. Wala. Try natin i-switch. Ayun. So kung ayaw mag-charge, try nyo lang pinutin yung power button niya. Ganun din, same din ng output, 48 watts din. Ito. Kung minsan kasi nagluloko, hindi natin makita kung ano yung max voltage. Ang maganda, gamitan nung pang trigger. Ito, tinda rin to ni Thunderblack. Yung pang charge ng laptop. Ito, 20 volts ang hinihingi nito. Kasi yung mga USB natin, kaya nakalagay dyan yung iba't ibang voltages. Ayan. Ang default niyan 5 volts. Tapos depende sa device na sinaksak mo, i-request niya kung ano yung voltage na kailangan niya. At yun yung magbabago yung voltage output nito. Tataasan niya para yung lalabas dito yun, hindi 5 volts. Kundi yung ni-request ng sinaksak mo. Ito hindi lang to basta cable to, meron tong chip dito. Siya yung nakikipag-communicate sa USB-C. Tingnan natin kung ano yung output. Ayun, 19.8. So, 20 volts. So, tama naman 20 volts. Kasi kapag sinaksak mo ito sa iba, ayan, try natin itong Thunderblack. 20 volts din. Dito. Itong power bank na to ay 12 volts lang ang maximum niyan. Ayan, so makikita nyo, 12 volts lang yung lumalabas. So kahit ang nire-request ng cable natin ay 20 volts, kung 12 volts lang talaga yung kaya niya, 12 volts lang yung lalabas. Tignan natin kung kaya niya i-charge yung laptop natin. Kung meron sana tayong laptop na pwedeng i-charge sa power delivery, and pwede nyong i-directo 45 watts, kaya niya. Ang problema, wala akong laptop ngayon na merong power delivery charging. Dati tinitest natin sa MacBook, kaso nasira na yung MacBook. So kung lumitaw naman na sa tester natin,
dito, yung maximum wattage niya. At below naman dun yung required ng laptop nyo. Kaya niya. Yung laptop ko kasi 75 watts yung hinihingi. So, hindi niya kayang i-charge yun. Pero kapag yung maliliit na laptops lang na 45 watts pwedeng i-charge. Ayan, pwede nyo i-charge sa power delivery. Kung yung laptop nyo naman walang power delivery charging, pwede kayong gumamit ng ganito. Pang trigger sa USB-C para mag-output siya ng voltage na kailangan mo. Tulad nitong laptop ko, ang input nito, asan ba yung charger niya? Titignan nyo lang naman yung laptop nyo. Ayun, 19 volts. 19 volts ang kailangan niya. Yung 20 volts na USB cable natin, pwede na dun. So, tingnan natin kung kaya niya mag-charge. Yung connector pala nung cable na to, i-check nyo rin kung pareho nung cable ng charger nyo. In this case, mukhang pareho. Ayan. Kasi kung hindi, meron naman siya kasamang adapter. Yung mga ganyan. So, Lenovo, usually ganito, square, or yung ibang size, pang HP. Ayan, pwede yan. Try natin kung mag-charge. So, kailangan pindutin para ma-activate. Ayan, nag-charge siya. Kita nyo yung battery icon na move. Ayos! Nag-charge tayo at 18 watts, 44 watts. So, yung nakalagay naman dito na 45 watts. Ayan, nare-reach naman niya. Nagpa-fluctuate. Ewan ko bakit, pero tuloy-tuloy lang naman yung pag-charge natin. Ayan. Ayan, so legit naman na 20 volts yung output niya. Pwede nyo siyang gamitin pang charge ang laptop nyo kung meron kayo nung gantong cable. Now, tignan natin yung loob. Yun lang kung paano ba ito bubuksan. Wala akong nakikita ng tornilyo. Baka ito ay pwedeng ipap palabas. Ayun nga, meron. Ayan. Ayos. Naka-glue. Ayan. Teka, di pa pala natin na-test yung pag-charge natin. Try lang muna natin i-charge. Kaya nag-charge na tayo at 43 watts. Yung output dito ang nakalagay 45 watts. Ayan. Ito, 45 watts. So, totoo naman, you can charge it at 45 watts. Sabi pwede rin dito. So, try natin kung same lang ba. So, pwede rin kahit wala kang USB-C cable. Pwedeng directly ikabit to sa charger. 41 watts. Tataas pa yun namaya. So, 45 watts charging, kaya niya. Tuloy natin yung disassembly natin. Papap lang to palabas. Ayan. Yung battery ay possible na nakadikit na naman dito sa ilalim. Hindi ko matanggal, so babalatan naman natin. Ayokong pilitin, baka mabutas ko. Ito yung nagliliyab na battery. Ayan, so 10,000 mAh nga ang isa. Dalawa yan. And 38.5 watt hours ang isang cell. At 3.85 volts. So, ito na yung mga bagong mga lithium na cell. Kasi usually 3.7 volts. Ito 3.85 na. Pag charge to, baka mas mataas na rin yung charging voltage nito. Usually nasa 4.4 volts yung maximum voltage nito. Hindi 4.2 volts. At, ayun no, flat na flat pa. So, maganda pa yung cell. Oops. Ayan. Ayan, natanggal natin. Check natin kung ano yung voltage ng cell niya. Kung naka-series ba or naka-parallel lang. So, naka-series 8.3 volts. 2S yung battery. Bago ko ibalik, silipin ko lang tong chip.
Yung chip natin ay ito, IP5385. Yung IP5385 ay siya yung nagko-control sa lahat. Sa Type A, sa USB-C, sa display, at sa pag-charge ng battery. Kaya compact siya kasi konting components na yung kailangan. Kasi isang chip lang yung ginagamit niya lahat para magamit siya. So hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko binalik to kanina kasi namatay pala yung camera ko. Hindi ko na record. Pero in reverse lang naman yung ginawa natin. Tapos bago natin ikabit tong cover ay i-charge muna natin siya para makita natin kung anong voltage titigil. Kung titigil ba talaga ng 4.4 volts kasi 3.85 volts nga yung cell natin. So sige, babalik tayo para kapag napuno na to, capacity test naman tayo para makita natin yung total na usable capacity ng battery natin. Yan, tumigil na mag-charge. Check na natin yung voltage. 8.67 volts. So nasa 4.3. Yun nga, mas mataas yung voltage niya kasi 3.85 volts na cell to. Ang gagawin na natin ay magdi-discharge test tayo para makita natin yung... Alam naman na nating 20,000 mAh yung capacity kasi dalawa ang 10,000 mAh. 38.5 watt-hour ang isang battery. So ang total yan ay 77 watt-hour. Itatest na lang natin para malaman natin kung ilang watt-hours yung usable talaga kasi may power losses pa pag dumaan na siya dito sa conversion kasi 8 volts nga itong battery natin pero kung gagamitin natin pang charge ng laptop, i-convert niya yun, i-boost niya pataas to 20 volts. So may power losses doon. Kahit doon sa pagcha-charge, i-boost niya rin to ng 12 volts kapag nag-charge siya ng phone ng high speed. Nawala tong DC output. So hindi natin pwedeng directly. Pwede tayong mag-tap dito sa battery pero mas magandang sa USB na tayo mag-discharge para yung power losses mako-compute din natin. Ang gagamitin natin ay itong pang trigger natin na 12 volts ang output, hindi 20 volts. Well, siguro i-test din natin mamaya yung 20 volts pero unahin natin yung 12 volts. Kasi sa 12 volts usually, kapag nagcha-charge tayo ng phone, usually 12 volts siya tumitigil eh. Tingnan natin kung ano yung voltage nito. 11.8. So, 12 volts na rin yan. Gagamitin natin ito ang ating battery tester. Ayan. So, naka-connect siya dito. Ayan, na-detect natin 11.8 volts. At naalala ko pala, kailangan ng capacitor para hindi nagsha-shutdown kapag nagka-capacity test tayo. Paparallel lang naman sa output. Yun, 11.9. Tapos sa computer, dito natin isi-set yung parameters natin. Discharge. Start muna tayo ng 0.5 para hindi nabibigla yung USB. Saka natin dahan-dahang tataasan. 9 volts. Kahit naman mababa, kahit anong voltage kasi ita-try niya i-maintain yung 11.9 volts. At pag lobat na yung battery, bigla na lang yan mamamatay. So, hindi talaga babagsak yung voltage dapat yan. Start. Ayan. Ang sabi, pag nasa 12 volts daw, 3 amps ang maximum. Ito. 12 volts, 3 amps. So, tataasan natin. 1 amp, update. Bumaba yung voltage yun, naging 11.6. Makikita nyo dito. So, habang tumataas, nababawasan yung voltage. 1.5. Bumaba na naman yung voltage. 2. 2.5. Yan. So, saka na natin i-overload. Capacity testing muna tayo ngayon. Ayan. So, hintayin nating mamamatay kapag nawala na LED neto. Ibig sabihin, nalobat na yung battery. Tapos, titingnan natin kung anong voltage tumigil. Makikita rin natin kung ilang watt hours yung usable. Okay, mabalik tayo after. Kung 77 watts yung ina-expect natin, divide lang natin ng 33 watts kasi yun yung discharge natin ngayon. Mga 2.3 hours. So, babalik tayo after 2 hours. So, tumigil agad ng 40 minutes. Ang nakuha lang natin ay nasa 21 watt hours. Baka hindi na discharge ng totoo to. Ayan, so more than 50% pa rin yung capacity.
So, i-charge ko lang ulit siya muna. Tapos, uulitin ko yung test. Gagawin kong 2 amps lang siguro. So, ayan. Natapos na yung test na ginawa ko. Bali, 2 beses kong tinest. Naputol kasi yung una. Pag-a-add na lang natin yung capacity. So, ang nakuha natin, 22 sa una at 43 watt hours sa pangalawa. So, ang total niyan ay 65 watt hours. Ang nakalagay dito, 77 watt hours. So, parang 85% yung nakuha natin. 85% okay na yun. Charge ko lang ulit. It's charging at 43 watts. Sa power station natin, ang nakalagay dyan, 48 watts. At sabi niya, magtatagal daw siya in 95 minutes. So, mapupuno siya in 1.5 hours. So, babalik-balikan natin ito mamaya-maya para ma-confirm natin. Ayan, mga 1 hour na siguro. Tumigil siya mag-charge pero 50% yung capacity. Ewan ko kung dahil uminit ba. Try natin isaksak ulit. Parang naghang siya oh. Hindi na nagre-respond. Ayan, nagre-respond na ulit. Pero hindi siya nagcha-charge. Try ko hugutin yung temp sensor. At nagcha-charge na ulit. So, maganda kasi nag-work yung temp sensor niya. Kapag mainit yung cell, tumitigil siya mag-charge to protect. Ayos yun. Kunin ko lang yung thermometer. Ang temp ay yun, around 39 dito. Lagay ulit natin. Ay, nag-charge na ulit siya. So, kapag tumigil mag-charge yung ganito nyo, palamigin nyo lang, babalik ulit yung pag-charge niya. So, namatay ulit siya sa pag-charge. So, more than 50% pa lang yung na-charge. Alas 12 na ng gabi. At bukas na lang natin i-try ulit i-charge. Tapos, monitor natin yung temperature kung ano yung temperature niya. Kaya siya namamatay. Ngayon, test ulit natin siyang i-charge. Tignan natin kung anong temperature ba siya tumitigil. Tignan din natin yung part kung saan ba yung umiinit na part. Yun, so yung mismong chip, yung umiinit. Tapos yung MOSFET ata yun, yung dalawa doon na black. Ayan, sila yung mainit. Ayan, temperature na ay nasa 84 degrees Celsius. Ay, hindi nyo pala makita. Ayan, yung pinakamainit, ayan, 87 degrees. Tapos yung cells natin, dahan-dahan yung pag-init niya. Feeling ko, naapektuhan din siya nung init dito. Mas napapabilis yung pag-init ng cells kasi nararadiate yung init. Mainit talaga eh. Tignan natin kung anong temp ba siya titigil. Makikita nyo na nag-charge pa siya dito. May wattage pa. Set natin na 80. Ayan, 70, 80. Ayan, namatay. Try natin yung 70. Ayun, namatay. So, 70 namatay din. Palamigin natin. Mainit pa rin. Ayaw niya pa rin mag-charge. Baka meron ding internal na sensor dito. Kasi malamig na tong temperature sensor pero hindi pa rin siya nag-charge. So, baka may temperature sensor din dito sa board. Palamigin ko lang konti. May lumilitaw na ganun. Parang 5 volt or SU. Meron bang error codes dito? Wala. Try na natin ulit. Ayaw pa rin. Try natin ibang charger. Ayaw niya rin. Try natin gamitin. Gumagana naman siya. Pero ayaw niya mag-charge. Try natin dito. Yan, nag-charge na ulit. So, kailangan lang palamigin ng konti ulit. Try lang natin 50 degrees. Namatay din sa 50 degrees. At bumalik din agad. So 50 degrees siguro. Minimum na neto 50 degrees eh. So kapag nakadetekto ng 50 degrees, mag-shutdown na nga siyang mag-charge. Hintayin lang natin kung mamamatay ba siya kapag naging super init na netong board. Kasi hindi agad umiinit yung cell eh. Natignan na natin before parang nasa 40 something tong mga cells. Ayan. So I think yung sensor dito ang nagti-trigger talaga, hindi dahil sa cells. So ayan, ilang minuto na nating china-charge at hindi naman talaga siya agad namamatay. Unless painitin mo nga tong temp sensor niya. Yung cell,
Ayan, below 50 degrees pa rin siya. So, hindi siya talaga mamamatay. And I think kaya siya namatay before kasi hindi nakakabit yung likod. Kasi etong likod, kung makikita nyo, meron parang mga thermal pads para siguro ma-absorb yung heat dito, ma-dissipate sa likod. Kahit plastic to, ma-absorb pa rin yan eh. Mas madidistribute yung heat sa likod ng case. Unlike kapag ganito, naiipon yung heat dito. Kaya siguro, namatay before. Pero hihintayin ko na lang din, titignan ko kung mamamatay nga siya. Tapos ititest din natin ulit. Ikakabit natin yung cover niya, tapos i-charge natin. Titignan natin kung mamamatay ba siya kapag chinarge natin ng 45 watts. So ayan, binalik ko yung cover habang nag-charge at after a few minutes na naman, nung nakaabot na siya ng 50%, katulad dati, namatay siya. At yung temp kanina ay around 50. Ayan, so umabot na ng 50. Mamamatay na nga siya kasi kapag yung temperature nito umabot na ng 50, yung sa temperature sensor, namamatay siya. Ayan, na-capacity test ko na etong dalawang to ng paulit-ulit at consistent na 65 watt hours yung nakukuha ko. Medyo bumaba na kasi nakailang discharge na ako dito. 64 watts na yung huli kong nakuha, which is yun nga, around 85% nung totoong capacity niya. Totoo naman pong 20,000 mAh yan. Ayan nga, yung battery niya ay, ayan, 10,000 mAh na dalawa. So, 20,000 mAh talaga siya. Ang isang cell ay 38.5 watt hours. So, yung dalawa nasa 77 watt hours. Yung nakukuha nating usable watt hours sa battery nasa 65 watt hours. So, 85% nung total capacity. Hindi natin nakukuha yung buong capacity kasi hindi niya po dinidischarge ng buo yung battery para po mas magtagal yung battery. Tingnan nyo yung battery natin. Ang voltage ay 6.7 volts or ang isang cell ay nasa 3.37 volts. Usually, pwede mo pang i-discharge yan hanggang 3 volts. Pero doon na kasi nag-start na mag-deteriorate yung cell. Kaya at that voltage, tinitigil na nila yung pag-discharge para mas magtagal yung battery. So dumako na tayo sa question and answer portion natin. Sasagutin natin yung mga kadalasang itatanong nyo dito. Una, saan nyo pwedeng gamitin to? Pwede nyo pong gamitin pang charge ng smartphones, ng tablets, ng laptops. Yung laptops na pwedeng i-charge ng power delivery na less than 45 watts. Pwede po yun dito. Na-test naman na natin siya, 45 watts po talaga siya. At kung hindi naman supported ng laptop nyo yung power delivery charging, pwede kayong gumamit nung pang-trigger na cable na ganito para mag-output siya ng 20 volts. Kasi usually yung mga laptops natin, 20 volts yung required na voltage sa charger. Yun ang maganda sa power bank na to kasi up to 20 volts kayang i-output ng power bank kapag ginamitan ng power delivery na cable. Pinakita na natin yung kanina, try nating i-charge yung laptop natin gamit lang yung cable na to. Next, gaano katagal siya i-charge? Sa listing nila ang nakalagay ay 1 hour and 45 minutes. At based dun naman sa aking pagtetest, close naman po dun yung pag-charge natin kapag ginamitan nyo ng 45 watts na charger. Pwede nyo bang gamitan ng mas malaking charger? Like mas mataas pa sa 45 watts? Pwede po. Kahit gumamit pa kayo ng 100 watts na charger, pwede po. Kasi maglilimit naman siya sa 45 watts. Pwede ba siyang gamitin habang nagcha-charge? I-try po natin. Hindi pa natin na test. Ayan, nagcha-charge. And then mag-try tayo mag-charge ng phone. Nag-charge. Try pa natin tong isang port para sure na lahat ba ay gumagana. Ayan. So nakita nyo nag-reset yung pag-charge natin ng phone nung nagsaksak tayo ng bago kasi i-divide niya yung power para ma-share sa dalawang device na to. Meron siyang pass-through charging. Nagcha-charge siya and at the same time china-charge niya yung dalawang device na nakakabit sa kanya. Pwede mo siyang i-charge dito sa dalawang port na to. Next, ay pwede ba siya gamitin pang power ng modem? Yes, pwede po. Parang yung ginawa lang natin sa pag-charge ng laptop natin, gagamitan nyo lang din ng USB cable na pwedeng mag-trigger ng 12 volts na output. Like ganito. So, saksak nyo lang. Tapos isaksak nyo na sa modem or router nyo. Ayan, may ilaw na. Pwede po. Hindi ba masisira kapag ginagamit nyo siya habang nagcha-charge? Hindi naman po, pero kung lagi kasing nasa 100% yung capacity ng battery natin,
pwedeng magkaroon ng konting negative effect dun sa battery. Kasi yung mga battery na ganito, as much as possible, dapat hindi natin iniiwan na fully discharged at fully charged. Kasi kapag ang gagawin nyo ay gagamitin nyo as UPS, isasaksak nyo lang yung power bank forever sa charger. Lagi lang maiiwan na puno yung battery. Yun, pwedeng wala pa ako talagang data na na-collect para malaman sana natin kung gaano kalaki ba yung effect niya kapag iniiwan nating fully charged lang yung battery. Kapag gagamitin nyo as UPS, nakasaksak lang, tapos nakasaksak din yung device nyo. Wala pa tayong data kasi kailangan natin magkaroon ng long-term testing para makita talaga natin yung effect. Pero meron pong effect yun. Sa mga ganito kong cell before, kapag iniiwan kung fully charged, mag-start pong lumobo. Pero ewan ko na ngayon kung mas maganda na yung mga cells na to. Kasi ayan, mas mataas na nga rin yung voltage eh. 3.85 na. Before 3.7 volts lang yung mga gantong cells. Ngayon, napapataas na nila. So baka kahit punuin na, medyo konti na lang din siguro yung effect sa kanya. Pero kung gusto nyo talaga magtagal yung battery nyo, magstay lang kayo sa 20% na lowest capacity at 80% na highest. Ibig sabihin, hindi nyo talaga pupunuin ng 100% lagi, hindi nyo laging iiwan doon. At pag na-discharge, kapag 20% na, i-charge nyo na. Ganun po, para tumagal yung power bank nyo. Another question ay kung ilang beses nyo kaya magagamit to na pang-charge ng phone. Iba-iba po kasi yung capacity ng mga phones natin, yung battery capacity nila. Magkakaiba yan, pero para magkaroon kayo ng idea, yung mga iPhone po ay nasa 10 to 15 watt hours. So for example, yung iPhone 14 meron siyang 12.6 na watt hour na battery at nung tinest natin to nakakuha tayo ng 65 watt hours. So i-divide nyo lang po doon yung battery ng phone nyo. So like yung iPhone 14 nasa 14 watt hours, 65 divided by 14. So mga nasa 4 times niya kayang i-charge yung iPhone 14. Eh kung yung phone ko naman ay ganito, super laki ng battery nito, baka 1 time lang or 1.5 niya kayang i-charge to. Usually naman yung mga phones, nasa 10 to 15 watt hours yung battery capacity. So mga nasa 3 to 4 times nyo siguro matcha-charge yung phones nyo gamit to. I-search nyo lang sa internet kung ilan yung watt hours ng battery nyo. Makikita nyo yun, tapos i-divide nyo sa 65 watt hours. Yun, makukuha nyo na kung ilang beses nyo magagamit to. So last question na, ayos bang bilhin to? Para sa akin ay okay naman siya. Yung mga ratings na sinabi nila ay totoo naman. 45 watts na output, 20,000 mAh na capacity. Tapos usable capacity ay 85%. Ayos na po yun. Tapos napaka-compact pa. Ang isang negative lang talaga na nakita natin nung tinitest natin ay may possibility siyang mag-shutdown kapag umiinit na. So hindi naman siya nasisira kasi protection yun para sa board at para sa cell. Kapag umiinit na siya ay magsha-shutdown siya. Pag lumamig ulit, pwede yun na ulit gamitin. Feeling ko yung design nito dapat ay ginawa nilang metal tong casing dito, aluminum. Kasi yung design niya, ayan na, nilagyan na nila ng thermal pads para kung metal to at na-absorb na ng thermal pads yung init, madidissipate sana ng maayos dito sa likod. Mas magfa-function na mas maayos to. Hindi siya nag-thermal shutdown. Pero kapag ang charger nyo naman ay less than 45 watts, nasa 25 to 30 watts, kayang-kaya niya ng tuloy-tuloy. Yun lang talaga yung negative sa kanya. Pero yung overall na design po sa kanya ay maayos, compact, tapos yung USB cable nag-aak na hawakan, ayan. Tapos may pass-through charging siya, pwedeng gamitin habang nag-charge. Siguro gagamitin ko to pang charge ko ng aking gimbal, kasi etong gimbal na to madaling malobat, compact eto, so pwede kong itali siguro to dito or sa mismong katawan. So, ayan po, kapag meron pa po kayong katanungan na hindi nasagot sa video na to, leave lang po kayo na comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!